Merong mga ginto na tinutugis sa ibang bansa, kung saan niya tinago. Maraming pinagtaguan siguro yan. May balita naman ako na nandito lang yung ginto. Hindi nila mailabas. Yun ang dahilan kung bakit tatakbo si Bongbong para makuha nila yung mga pera. Hindi sila makapunta ng Amerika, di ba? Hindi sila makakapunta meron silang mga kailangang gawin para makuha nila yung mga nakaw na yaman, di ba? Yun lang kay Rojas, yung kayamanan na yan na nahukay ni Rojas, yung Golden Buddha. May mga kasamang gold bars yun, marami yun. Kahon-kahon po yun, mga kaibigan. O para sa hindi inabot ito, si Rogelio Rojas, mga kaibigan, o Roger Rojas, 27 anyos nung nung kanyang matuklasan yung ginto. Siya ho'y namatay 1993. Pero paano nagsimula yung pagkakatuklas niya sa ginto tsaka dun sa Golden Buddha? Ito'y tunay na pangyayari po ito. Kaya yung mga nagsasabing ano ninakaw ni Marcos, isa ito. Isa ito na supposed to be ito dapat kung merong liability si Rojas na ibalik sa gobyerno yung portion, merong makukuha siya pero meron ding mapupunta sa gobyerno. Hindi, ito'y dinambong ninakaw sa kanya, hinold up siya, pagkatapos ay pinasok ang bahay nito at kinuha yung mga ginto, at hindi na malaman kung saan itinago ni Marcos. Pero may mga nagpapatunay na mga tumistigo kasi nanalo si Rojas dito sa kasong ito. Nung bumagsak si Marcos, nabuhayan siya ng loob pagkatapos ng kanyang mahabang taong pananahimik, ay naglakas loob siya na habulin yung kinuha sa kanya, ninakaw sa kanya. Kung talagang matino si Marcos, di binigay niya sa taong bayan, sa gobyerno, di ba? Binalik nila sa gobyerno. Mga kaibigan, hindi. Inimbot niya di ba? Inimbot niya. Nagsimula yan nung daw 1961. Itong ayon kay Rojas, meron siyang nakilalang lalaki na di umano ang tatay nito, hapon nito ay nagsilbi sa Japanese Army. At meron siyang daladalang mapa na nagpapakita kung saan nakatago yung Yamashita Treasure, kung saan itinago. At hindi nagtagal, merong isang lalaki na naman, na nagsabi sa kanya na siya raw ay naging interpreter ni Yamashita. Ang nagsabi kay Rojas na nakita niya yung tunnel na punong-puno ng mga kahon ng ginto at silver noong panahon ng gera. 1961 ito nangyari, itong pagkakatagpo niya sa mga taong ito. At nakita rin daw nitong dating interpreter ni Yamashita yung Golden Buddha. Ngayon, taong 1970 siyam na taon pagkatapos makalipas ang siyam na taon, ay si Rojas ay kumuha ng permit kay Pio Marcos, isang judge sa hukuman, nakamag-anakan ni dating Pangulong Marcos, para siya ay makapagsimulang maghukay sa isang lugar. Kasama niya ang ilang mga manggagawa. 7 months ang kanilang ginugol o 7 buwan sa paghahanap at paghuhukay. 24 hours a day naguhukay sila. Siguro salitan hanggang sa matumbok nila
yung underground tunnels, mga kaibigan. At sa loob ng tunnel na yan, ay nakakita sila ng mga sandata, mga baril, sandata, radios, skeletal remains, may ano pa may kalansay pa na nakasuot pa ng damit na uniforme ng Japanese military. At nagpatuloy silang maghukay. At makalipas ang ilang linggo, nakakita naman sila ng konkreto na nakatakip sa sahig ng tunnel. At nung ito ay kanilang basagin, mga kaibigan, sinalubong sila ng Golden Buddha. Yun agad ang tumambad sa kanila, yung Golden Buddha. At itinataya ni Rojas na itong estatwang ito ng Buddha na merong 3 pie ang taas at tumitimbang ito ng mahigit 1 tonelada. Ang sabi niya, 10 tao sila ang nagtulong-tulong para mailabas nila itong Golden Buddhang ito. Pagkatapos ay yung Golden Buddha ay dinala nila sa bahay ni Rojas sa Baguio City. Mga kaibigan, makalipas ang mga 2 araw, itong si Rojas ay bumalik sa tunnel, yung pinanggalingan nila, upang tignan kung ano pa ang maari nilang makita. Sa ilalim ng konkreto, saradong konkreto, ayon sa kanya, ay nadiskubre nila ang tambak na mga kahon, na bawat isa ay humigit kumulang ay may sukat ng sinlaki ng case ng beer. Siyempre, iba pa ang case ng beer noon. Diba? Na meron pong taas, patong-patong na kahon nito, na taas na 6 na kahon, 6 na kahon, na tumatakip sa isang lugar doon sa tunnel, at ang lapad ay mga 6 na pie, at 30 pie ang haba, mga kaibigan. Nang buksan niya ang isa sa mga kahon, natuklasan niya na ito pala ay naglalaman ng 24 na gold bars. Ginto, mga kaibigan. At makalipas ang ilang linggo, si Rojas ay bumalik sa tunnel na naman para pasabugin yung entrance na nakasarado.